Paglapit ng isang prutas sa mga kamay ng babae, hinimok niya itong kumain. Aniya, hindi ba't sinabi ng walang hanggan na kung may humipa sa prutas na iyon ay mamamatay ito? Isang ganap na katahimikan ng naghari sa sansinukob. Sa bawat tinatahanang panata, ang mga anak ng liwanag ay walang magawa kundi pagmasdan ng nakababahalang tagbo. Nakataya ang kanilang kinabukasan sa Jerusalem, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Makapangyarihang mga anghel ang nagharap sa may likha, humihiling ng pahintulot upang ibunyag ang duwag na kaaway na nakakubli sa ahas na iyon. Ngunit pinigilan sila ng walang hanggan na gawin ito. Kung ang paggamit ng lakas ang solusyon, sana ay inilapat ko na ito. Dapat nilang igalang ang malayang pagpapasya na ipinagkaloob sa tao, at hayaan siyang ilabas ang kanyang pagpili sa ilalim ng tukso ng kaaway. Labis na nagdusa ang mga anak ng liwanag nang makita nila ang babae ng alagansa. Nagbigay sa kanan na buong kabutihan ng buhay at ng pagkakataong maghari sa paraisong iyon. Paano siya mag-aralan sa nagbigay sa kanya ng napakaraming pagmamahal? Si Adan nasa isang matinding pag-asa na masisiguro ang minamithing tagumpay ay nagmamadali sa kanyang pagtagbo, ay nakatitig sa malayo sa kanyang minamahal na nakaupo sa tabi ang bunga ng pagsuok. Ano ang ginagawa ni Eva sa mapanganib na puok na iyon? Isang kakilakilabot na damdamin ang sumaling sa kanya, na naalala muli ang mga babala. Ngunit sinubukan niyang itaboy ito sa pamamagitan ng pag-iisip na abutan niya ang kanyang asawa bago pa man siya dapuan ng anumang masama. Nagatubili si Eva sa kanyang paniniwala habang pinagmamasdan ang prutas sa kanyang mga kamay. Sa ilang sandali ay mukhang malungkot at nakatatakot ang kinabukasan, ngunit napagtagumpayan niya ang damdaming iyon sa pag-iisip ng mga kaluwalhati ang matatamo niya sa pagkain ng prutas na iyon. Medyo nagatubili pa rin, dahan-dahang itinaas niya ang kanyang mga kamay hanggang sa maabot ng prutas ang kanyang mga labi. Ang mga sakop ng kaharian ng liwanag na nanginig ay umukod sa matinding pangamba. Tila imposible sa sandaling iyon para sa babae na umurong habang namutla.
paghihiwalay na iyon. Ang mga tapat na nanganganib ay naniwala silang natalo, ay namalayan na hindi pa lahat ay nawawala. Kung mananatiling matatag si Adan sa tukso at nananatiling tapat sa walang hanggan, itatatak niya ang dakilang tagumpay. Si Eva na biktima ng isang panloloko ay maaaring matauhan sa kanyang pagkakamali at pagtibayin ng pagpapatawan ng Yahweh Alahayaya. Nang marating ni Adan sa kanyang mahapding pagtakbo ang lugar ng pagsubok, huli na ang lahat, makaupo sa tabi ng ilog. Walang pakundangang tinikman ni Eva ang ipinagbabawal na prutas. Nanginig si Adan